Hello, good morning. So ngayon ay May 4, Sunday. Mga 9:30 ng umaga. So medyo makulimlim ngayon, pero maliwanag pa rin naman. So ayan, binuksan ko na yung tubig doon. So ito yung mga naging improvement natin dito. So mapansin nyo, medyo maganda yung mist doon. So inaayos ko pa. Pero may automatic na tayo dito. Kumbaga irrigation. Yan. Hindi naman automatic pala. Kumbaga pag in-on ko yung switch ko doon, mag-on na to. Ito yung pinaka on-off niya, tapos ito yung pinaka main. So nagkaroon tayo ng splitter. So may hose din ako dito. So ayan. So kahapon ko lang yan in-install. Ngayon medyo ayusin ko lang yung pag kaka-setup niya. Ayun doon maganda yung mist. So hindi ko lahat nilagyan. So itong mga major ko lang na mga paso. Yan. Ayusin lang natin. So may gamit ako dito na para mai-steady ko tong itong yan, para mai-steady ko na paangat. Yan, paangat dapat. Meron ako ditong gamit. Ano siya? Namunta ko ito. Yung ganito. Ayan. So hanggang doon. So ito, kinulang ako. So may dala rin akong additional. Ayusin natin yan. So at least pag medyo tinatamad ako, hindi ko na kailangan umakyat dito, on ko na lang doon. Basta naka-on na rin dito. So yan. So ngayon off ko lang muna kasi aayusin natin or aasikasuhin natin I-off ko na lang tong main. Yan. Pag in-off natin ng main, wala na. So may konting leak yata dito minsan, pero hindi naman ganoon ka-severe. So ayan. So moving forward, ang napansin ko pala dito na gusto kong i-share regarding dito sa tanglad setup ko, 'di ba? Nakaganyan siya, naka-setup na nasa polybag. Ang problem, palagay ko, parang hindi siya masyadong lumalaki. Kasi mga 2-3 months old na siya. Pero yung iba naman okay. So ang inisip ko talaga, magkaroon ng mas malaking mga paso. So ito kasi maliliit to. Tulad na nabanggit ko dati, medyo mabilis silang matuyo. Yun, mabilis silang matuyo. So yun yung iniiwasan ko. So titingnan ko rin kung sumusobra ba yung dilig ko at tumutulo na dun sa baba. Sana hindi naman ganun. Pero titingnan natin. I-obserbahan ko pa. Pero dito kasi ayusin ko pa to. Ayan. Hanggang dun lang kasi inaabot yung pang mist natin. Ito kasi mga na to, yung mga polybag na yan, may yung ugat ng tanglad natin nakapasok na diyan sa ilalim. Ito nga, yung lupa dito medyo umangat. Sa palagay ko, madaming ugat sa ilalim, tapos umangat ng konti. Yun lang napapansin ko. Kaya siguro yung mga bago kong i-set up dito, mga malalaki na. Bumili rin ako ng fabric na pots. Yung 10 gallons na fabric pots. Yun. Parang medyo malaki yun para mas madali na rin silang diligan. So titignan ko pa. Ang pinaproblema ko ngayon yung pambili ko ng lupa. Halos wala na akong lupa. So anyway, pakita ko muna sa inyo itong ating tanim na for harvest next week. So mga 5 days na lang naman. So ayan. So mapansin nyo, bawas na. Kasi may mga customers din tayo na gustong bumili ng agad-agad. So binigyan natin. Pero hindi pa talaga sila okay in terms of size. Ayan may ilalaki pa yan So hindi naman siya naging masyadong pantay. Ayan. Pero yung dito yung nakaraan, yung mustasa dito kinuha ko na. Kasi laki na. So ito yung nakikita ko naman sa spinach natin. Malaki yung potential niya. Pero ang iniisip ko, mga ilan lang ba yung kaya kong ilagay sa isang, parang isang isang seed lang. Kaya niya nang ubusin yung space yung isang net cap. So sabi mo nga, 2 lang. O kahit isa lang siguro. Pero madali lang siyang patubuin, kaya nagtanim din ako niyan sa lupa. So dun sa kabila yan. So videohan na lang din natin. So far,
Ayan, inobserbahan ko yung irrigation natin. Since dito pinakamalapit yung source, dito pinakamalakas yung agos. Pero kukontrolin natin kasi na-adjust naman yung ano, yung parang sprinkler ba yun or misting. So itong strosa natin is hindi na natin na itutuloy. Kasama itong scamander. Pero magtatanim tayo siguro 3 piraso lang. 3 strosa, 3 ano. Hindi na siya yung maramihan. Ang tinitingnan ko is itong hydraulic, which is na maganda kasi itsura niya. Actually, malaki siya tingnan. Pero titingnan natin after mga pag-harvest time na natin kung okay ba siya. Kasi ito yung olmete natin, accepted na yan ng market natin. So wala na tayong problema dyan. And in terms of taste, hindi naman siya pumapait based sa mga reviews din na nakukuha natin. So itong lalik kasi, para sa akin personally, mapait siya nung last kong pinatubo or nung last kong natikman. Siguro dahil sa sobrang init, tatry ko ulit. So, pinapatikim natin yan. Ang ganda kasi tingnan, tingnan nyo yung lalig. Ganda. Hydraulic to Pero yun, lalig na improved version yata, hindi ko sure, pero yan siya. So, ito, tingnan nyo, kapal Ganda, maganda. Tsaka madali lang alagaan yung spinach based sa experience ko. So, may mga bawas-bawas na dyan kasi nagbenta na rin tayo ng kaunti. So, tulad na nabanggit ko sa inyo, meron tayong store partner yung nagtitinda ng nga dyan sa labas. So, in case hindi ako makalabas dahil sa kung ano kailangan gawin, meron na tayong pagbabagsakan. So, nabanggit ko na yun sa kanya. And expected natin na mag-harvest tayo this coming May 9. May 9? Tama ba this Friday? Kasi tinanim natin to nung March 28. So yun, mga ganun. Sa darating na Friday, kasi Sunday ngayon, so 5 days na lang, is good to go na yan. So, syempre, pipilian natin, tapos tinitingnan ko kung paano yung setup ko, kung nakabalot na ba or hindi pa. So, tingnan natin. Pero inisip ko nakabalot na para kukuha na lang yung customer niya. Then babayaran. Kasi binigyan ko siya nung last time, yung mga overdue ko na or for dispose ko na. Binigyan ko siya, naibenta niya pa daw kaya palagay ko may market naman or kaya naman niya may market doon. So ayan. So 180 heads pero hindi kasi natin napuno talaga. So meron tayong 3 na hindi natin nalagyan, tas meron pang konti doon. So sabihin mo ng mga 140 heads lang. Ayan. Tas hindi pa lahat dyan lalaki ng pantay-pantay. Pero goods pa rin. So tingin tayo doon sa kabila. Masyado kasing high-tech to. Wala naman pumapasok dito. Okay. So, angat lang natin. Kailangan ko na rin linisin ito. May abot-abot to May nag-ihaw siguro. And kailangan ko na rin itong linisan. Ang problema ko kasi dito, tape lang to. Kaya hindi rin maganda masyado. Pero pwede na. Ayan, so far, so good naman. Then, may mga tulo ng ulan. So, ayun, may mga namatay fungus. So, doon din meron So, hindi ko sure kung bakit. Dami kasi ito, pinakpan ko na Yung pala, marami mo. 1, 2, 3, 4, 5 dito, 4. So, siyam kaagad yung may issue natin sa fungus. Ayun pa So, ito. So, iniisip ko kung anong issue yung mga problem Pero hindi naman sila yung natuyuan. Actually, ngayon ko lang nakita yan. Na ganyan pala karami yung may problem. Pero tingnan natin kung anong maisip kong paraan dyan. Pero, ganoon talaga. May mga times talaga na nangyayari yun. Hindi ko lang alam kung bakit. So,
Sana mabigyan ko kayo ng sagot pero wala eh. Hindi ko rin alam. Anyway, ngayon magdidilig-dilig lang ako itong mga maliliit kong tanglad. Habang wala pa akong oras pa kung saan sila ilalagay. So manual ko muna silang dinidiligan kasi bumibisita pa rin naman tayo dito. Pero nga, tulad ng sabi ko, pag sobrang init, on lang natin. Ayan. So, ayun, update ko na lang din kayo doon sa next video natin. So, hopefully, hindi ko lang kung next makikita nyo na yung puno, pero yun yung goal natin. Niisip ko, pinakamadaling setup talaga kasi styrobox. Yung styrobox ako kung gusto kong ipilit talaga dito. Kasi yung 1x3 natin, diba, ano yan? 90. So, isang hilera pa, 90 ulit. So, 180 ka na agad. So, kung parang yung itong setup na to, nilagay mo sa ganyang setup. So, titingnan ko kung kaya kong gawin ng parang economical, economical, budget friendly. Then, share ko sa inyo yung magiging setup. So, yan. Kung mapansin nyo rin pala ito, kasi may nagtanong din regarding ano nangyayari pag umuulan kasi kita niya nga nakasagad. Nababasa yan, lalo na kung malakas yung hangin. Nababasa yan. So sa akin naman, kaya medyo inangat natin nga, ay naisip ko na rin yung talsik. Yan. Taas nga ng talsik oh, umabot dito. Yan. Pero anyway, wala akong special na ginagawa pag naulan ng malakas or naangge. Hinayaan ko lang siya. Inisip ko na lang na malakas ang hangin dito at matutuyo din kaagad yung tubig para hindi lumaganap yung fungus. So far so good naman. Yan. So kita nyo naman lumalaki naman sila kahit walang ganon. Pero syempre mas maganda kung may proper space sila para hindi sila maanggihan. Kaso minamaximize nga yung natin yung pwede nating taniman kaya ganyan muna yung setup. So tiis-tiis lang. So yung ito yung iniisip ko kasi ang pwede na nating ma-setup is sa dalawa. So kung puro hydroponics yun 90 tas isa pang 90. Yan. Tas dito yung sinasabi ko nga sa inyong nursery. So, tingnan natin. Plano ko na yung magtanim ng bok choy. Yan. So far, so good. So, tingnan muna natin yung magiging result nung partnership natin doon sa isang store. Kung kaya natin kaya niya makabenta gamit yung mga customers niya nito na more than 15 or 30 or more than ganyan. Then, kaya naman natin mag-expand agad-agad. Isipin na lang natin kung paano yung magiging setup or baka magpapagawa ulit ako. So, tingnan natin. I-share ko na lang din sa inyo. So, yun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.